Hello mga mamis, magluluto naman tayo ngayon ng pinaupong manok. Ito siya. At dahil may work pa ako ngayon, mamaya sa pag-uwi na ako magluluto. At ito na nga, after 8 hours sa aking pagtatrabaho, namamalingki naman ako. At ito ang nakikita kong manok. Ayan, kaya naisipan kong magluluto ako ng pinaupong manok. At tara, samahan niyo ako, magluluto na tayo. Una, syempre, huhugasan natin ang ating manok. Kasi syempre, kailangan malinis ang mga lulutuin nating pagkain. Kasi tayo din naman ang kakain. Pati yung mga anak natin, ganun, ayan. At saka tinanggalan ko siya ng mga laman-lamang loob sa ilalim. Ayan. Para malinis talaga. Dahil nag-request yung mga anak ko na pinaupong manok ang lulutuin ko daw ngayon kasi nagsasawa na raw sila sa manok na adobo or tinola. Ayan, ganyan. Kaya ngayon, nag-iba naman ako ng luto. At ito ay request ng mga anak ko. Unang-una, ayan, gaganyanin ko siya ng hiwa-hiwain ko siya. Yung mga laman niya, hihiwa-hiwain natin. Para mamaya, pag meron niyang mga ilalagay nating mga seasoning, kaka-absorb dito sa ating mga laman ng manok na ating pinaghiwa-hiwaan ngayon. Ayan, kaya ginaganito natin siya. Siguro naman yung ibang mga mamis dyan, alam na nila ang teknik kung paano laman ng mag-absorb ang manok, mga seasoning doon sa ating laman. Kaya iniwa-hiwaan ko talaga siya. Ganyan. O, diba? Mamaya, ibababad natin yan sa ating seasoning para magkalasa ang mga laman nito. At ito naman, ang ating mga ingredients. Ayan, nakasulat sa ating screen. Itong chicken natin. Meron tayong oyster sauce, soy sauce, ginger. Ayan, merong onion. Ayan, at ito muna ang uunahin natin paghiwa. Itong onion. Pwede naman kahit anong unahin paghiwa. Pero ako, ito na lang, onion. Kasi ito ang una kong nakikita at nahawakan eh. Ayan o, ayan. Binalatan ko na kaagad. At hihiwain na natin ng paganitong hiwa. Ayan. Yung katulad sa mga hiwa ko ng sibuyas. Ayan, ganyan. Kasi alam niyo naman, pag pipinuhin natin, para hindi siya makatanggal-tanggal. Lahat, ayan, hindi tayo mahihirapan pag nagpipino-pino. Ayan o, diba? O, easy lang akong nagpipino. Kasi ganun yung sikreto ko paghiwa. Ayan. O, diba? Napakadali lang. Ganyan lang. Ano lang talaga tayong mga mami. Kailangan madiskarte lang talaga tayo sa buhay natin. Lalo na sa ating pagluluto. Lalo kung mahilig ka magluto, ayan, madali ka lang din makakuha ng diskarte kung paano magluluto. Ayan. At isa-isa natin itong iset aside. Ayan, kasi mamaya-maya, paghalo-haloin naman natin ang lahat ng ating mga ingredients sa ating manok. At isunod naman natin ngayon paghiwa-hiwa itong ating ginger. Ayan, binalatan ko siya. Ayan, at hihiwain naman natin ito ng pino. Nakatulad kanina sa ating mga sibuyas. Ayan, pino lang din ang ating paghiwa nito. Ayan, pag ganito ayan, ganyan. Dahan-dahan lang tayo at baka masugatan tayo dito. Ayan. Ganito lang pag naghiwa. Ayan. Hinihiwa-hiwa ko talaga hanggang sa mapino. Ayan. Kasi masarap din ito pag ilagay sa ating manok. Nakakatanggal ito ng lansa eh. Ayan. Sinisit aside ko na din. Pagkatapos, isusunod na rin natin ang ating bawang. Ayan, ganito lang ako ng bawang para mabilis mabalatan. Ayan diba? Napakadaling balatan lang. Pagka ganun muna ang gagawin natin sa ating bawang. Pagkatapos, hiwa-hiwain na naman din natin ng pinong-pino. Ayan. Tapos isa-sit aside ulit natin. Ayan. At kung tapos na tayong lahat sa ating mga paghiwa-hiwa sa ating mga ingredients, ayan, ilalagay na natin ito ngayon sa ating manok kanina na hinihiwa-hiwa din. At ito muna ang inuuna kong nilagay sa ating manok, itong soy sauce.
pa. At isunod naman natin paglagay itong ating oyster sauce. Ayan, kaya inuuna ko ito paglagay para pati yung sa ilalim ay magkalasa. At lalagyan din natin ito ng seasoning granules. Ayan o, pampadagdag lasa, pampasarap ng ating pinaupong manok. At isunod naman natin paglagay itong ating black pepper. Ayan o, lalagyan natin din ng black pepper kasi para medyo mag-anghang konti. Konti lang naman at saka dagdag aroma lang din ng ating niluluto ngayon. At ayan, ilalagay na natin itong ating sibuyas, itong ating bawang, at ito naman ang ating hiniwa-hiwang ginger kanina. Ayan, ipagsama-sama natin yan lahat bago natin ito ihalo-halo. At ito na nga, ihalo-halo na natin ito lahat sa ating mga laman ng manok. Ayan, para lalong magkalasa itong ating laman ng manok. Ayan, lalo na doon sa mga hiniwa-hiwa ko kaninang part. Ayan, doon ko talaga nilagyan para magkaroon talaga ng masarap na lasa itong ating laman ng manok. Ayan, at pagkatapos nating himas-himas, ayan, ilalagay natin itong lahat ng mga laman, ay itong lahat ng ating mga ingredients dito sa ating tiyan ng manok. Ayan, ilagay natin yan lahat bago natin ito lulutuin. Syempre, bago nyo ito gawin, kailangan malinis yung mga kamay nyo. Ayan, ako, naghugas talaga ako ng mabuti dito dahil syempre, kakainin nga namin ito kaya kailangan malinis talaga, o diba? Napakadali lang, diba? Oo. Tsak na magugustuhan na naman ito ng inyong mga anak. Ayan, ibababad muna natin ito saglit bago natin ito lulutuin. Bago ko nga pala ito isasalang, kumuha ako ng tanglad. Ayan, ganito ko siya pinagtali-tali para hindi talaga siya matanggal kasi baka mamaya magkahiwa-hiwalay ito habang niluluto natin itong ating manok. Ayan, ganyan ko ginagawa, ganyan ko siya tinatali. Ayan, taling-tali talaga siya para hindi siya matatanggal. Ayan, ganyan lang. Siguro alam niya na rin naman yan kung paano itatali din yan. Ayan, pagkatapos ilagay na natin ito sa ating tiyan ng manok. Ayan, pampadagdag aroma talaga yan. Mamaya pag niluluto na natin ito, mararamdaman natin, maaamoy natin ang bango niya. At ito na nga, magpainit na tayo ngayon ng ating kawali at ilagay na natin itong ating manok. Ayan, pero hindi natin ito lalagyan ng tubig ha. Wala po siyang tubig. Talagang yan lang po talaga siya. Itong manok lang talaga ang ilalagay natin dyan. Pero ang apoy naman natin dito ay sobrang hina. Yung mahina lang talaga ang ating apoy. Ayan, takpan muna natin at pahinaan natin itong ating apoy. Ayan, para hindi naman siya masunog. Ito na, ilang minutes lang, bubuksan na natin ito. Ayan, at baliktarin natin ito. Para naman, yung kabila naman, ang medyo maluto-luto din. Ayan, pagbaliktarin lang natin ito hanggang sa ito'y maluto na talaga lahat, pati ang kanyang laman ng ilalim ng ating manok. Ayan. Pagkatapos, takpan ulit natin ito. Ayan. After mga 5 minutes, open na naman natin ito. Ayan di ba nakikita nyo naman. Kusa lang siyang nagtutubig. Ayan. Pero walang tubig yan akong nilagay ha. Kusang-kusa lang talaga dahil siguro sa mahina lang yung ating apoy. Kaya yung ating manok ay nagtutubig. Ayan, ganyan lang. Tas takpan na naman ulit natin. After 5 minutes, bubuksan na naman natin. Ayan, ito na siya. Medyo luto-luto na siya. Sobrang lambot na ito. Pagka ganitong tinginin nyo, malambot na. Ayan na. Nagmamantika na siya. Kaya ito na ang resulta. Ayan, lutong-luto na talaga ito. Pwede na natin haunin. At ito na nga, hanguin na natin dito sa ating serving plate. Ayan, ilagay natin. Diba? Ang ganda-ganda. Sobrang bango nito. Sarap-sarap na ng amoy. Sarap na kainin. Ayan.
Dahil sa sobrang sarap nito, pwede na kayong hindi bumili ng lechon sa labas. Ayan o, kasi parang lechon na rin siya pero para sa tingin ko nga mas masarap pa ito sa lechon Ayan o, diba? Ang sarap talaga nito pag nakatikim kayo nito. Kaya try niyo na to guys, kasi sobrang sarap po nito. Magustuhan talaga ito ng mga anak ninyo. Ayan, tingnan niyo, nakakatakam talaga. Gusto ko na kainin. Pero bago pa man natin kainin ito, gagawa muna tayo ng ating sausawan. Ayan o, sarap-sarap. Ngayon naman, gawa ako ng aking sariling gravy. Ayan o, unang-una, gagamit tayo ng dairy cream, hindi mantika. Tapos, ilagay natin itong ating dairy cream sa mainit na kawali. Ayan, halo-haluin muna natin ito hanggang sa ito ay matunaw. Ayan, malapit na matunaw lahat. At kapag natunaw na, saka naman natin ngayon ilagay ang itong ating crispy fry. Ayan, crispy fry lang yung ginagamit ko. Hindi ko na siya lalagyan ng cornstarch. Pero pwede rin cornstarch Pero kung ako sa inyo, crispy fry ang ilalagay nyo kasi mas masarap pala pag crispy fry. Ayan o, kasi crispy fry yung naisipan ko na ilagay. Ayan, at pagkatapos lalagyan natin ng konting tubig. Ayan, at paghalu-haluin natin yan hanggang sa ito ay lumapot. Ayan, nalapot na ito Kasi mas masarap talaga pag crispy fry dahil may na siya, may timpla na. Ayan, hindi na natin kailangan pang timplahan siya. Kasi nakatimpla na, ayan, malapit na siya. At wag talaga itong iwanan hanggang sa magtama na ang kanyang paglapot kasi baka ito ay masunog. Ayan, o di okay na siya. Bago naman, lalagyan natin ito ng kaunting seasoning granules. Kaunti lang naman. Kung kulang pa dahil na medyo nadamihan ko yung tubig, kaya ito, dinagdagan ko siya ng seasoning granules. At pagkatapos, inilagay ko na rin ang ating sweet chili sauce. Ayan, pampadagdag naman ito ng tamis. Para ang timpla natin dito ay tamis at saka medyo maalat. Alam nyo mga mamis, ang sarap pala talaga nitong ginawa kong gravy na to. Try nyo po. Ito na nga siya. Nilagay ko na siya sa ating serving bowl. At ang sarap pati ng kanyang aroma. Kasi mabango Ayan o, bango. Sarap na isawsaw sa ating chicken na ating ginawa kanina. Ito na nga. Nag-try na ako kainin. Ayan. Kakain muna tayo. Ayan, ang ingay ng mga anak ko habang kumakain ako. Tara, kain na po tayo at sana nagustuhan niyo po itong aking recipe ngayon. Ang sarap po talaga nito at ang lambot. Super lambot talaga siya. Ayan sobrang sarap. Ang sarap-sarap talaga ng lasa, pati yung lambot niya. And please follow, like, and share. Thank you for watching.